Ako si Gregor, anak ng mag-asawang hiwalay. Mga pangarap ko sa buhay, magkasamang tinangay ng ama ko sa pag-alis patungo sa kanyang kabit. Habang ang inay ay nagdurusa sa kanyang sakit, huminto sa pag-aaral para lang humanap ng pagkakakitaan. Determinado na humahakbang, ngunit walang nais na tumanggap sa'kin. Puro na lamang pagtanggi ang siyang tumambad sa'kin. Wala akong magawa, hindi ako tapos, di ako makaangal. Wala nang ibang paraan kundi ang mga lakal. Nahihiyaman ay wala akong pagpipilian, kung kaya sa gantong paraan na lang pagpipilitan. Sa dilim ako'y tinawag, ngunit pinahamak ng akalang liwanag. Bakit ganito? Naging mahina ako. Masama man ang pakay, magandang nangarin, labang man sa aking damdamin. Bakit ganito? Naging mahina ako, hindi ko to ginusto. Habang tumatagal lalo akong nahihirapan, dahil sa paupahan lamang kami naninirahan. Sa dami ng gastusin di sapat ang konting danyos, dahil sa gamot ni nanay nauubos ko din halos. Hanggang sa lumala pa ang kanyang karamdaman. Panginoon, tanong ko lang, anong aking kasalanan? Bakit ako nagdaranas ng ganitong suliranin? Doble ang balik ng malas, kahit pag sumikapin sa ospital ay isinugod ko agad ang ina ko. Gumaling lang siya, gagawin ko lahat kahit ano. Araw at gabi wala akong sinayang na sandali upang bumuti siya't maging maayos sa aming pag-uwi. Inay, kain ka na, may dala akong pansit, tapos inom ka ng gamot. Alis lamang ako saglit, didiskarte lang ako para bukas meron ulit. Basta pangako mo magpapagaling ka sa iyong sakit. Sa dilim ako'y tinawag, ngunit pinahamak ng akalang liwanag. Bakit ganito? Naging mahina ako. Masama man ang pakay, magandang nangarin, labang man sa aking damdamin. Bakit ganito? Naging mahina ako, hindi ko to ginusto. Isang gabi ng Webes, lumubog na ang araw. Doon ko naisipan na mandukot at magnakaw. Labag man sa loob ko ay hindi na ako makatagal. Sa karampot na kusing sa aking trabahong marangal. Eskinita sa ermita, babaeng nakabestida. Ako'y marahang lumakad, palapit na parang espiya. Mula sa likod tinutukan ko sa tagiliran ng lanseta. Kung ayaw mong masaktan, ibigay mo lahat ng iyong pera. Nanlaban siya't sumigaw, kaya ako ay napilitan na itarak ang hawak kong patalim sa kanyang tagiliran. Isinantabi ko ang konsensya para sa aking obligasyon. Kay inay upang may pandagdag kami sa operasyon. Ngunit di ko naabutang buhay ang aking ina, at hanggang sa huling hantungan ay nagtataka. Bakit po, bakit po, bakit po o bakit ba nakapatay ako para lamang buhayin siya? Ngunit di ko nagawa, ngayon ang luha ko'y tumulo. Di alam ang uunahin, magluksa ba o sumuko. Sinumpa ko ang mundo sa labis na kalungkutan. Di ko akalain na ito'y aabot sa kasukdulan. Ngunit wala akong magawa, gustuhin ko mang pumatas. Huwag kayong mag-alala, wala akong planong tumakas. Kaya ang kwentong to'y aking sinasarado. Patawarin mo ko Lando, hindi ko sinasadya to. Sa dilim ako'y tinawag, ngunit pinahamak ng akalang liwanag. Bakit ganito? Naging mahina ako. Masama man ang pakay, magandang nangarin, labang man sa aking damdamin. Bakit ganito?